Halika na! Ang bagal mo! Para ka naman pagong! Ma, sinabihan ako ng pagong ni ate. Ha? Naku! Naku, masama yan! Halika kayong dalawa! Halika kayo. Alam niyo ba mga anak, may maikling kwento ako tungkol dyan. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Pagong at Kuneho. Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kuneho sa daan. Inasal ni Kuneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Ang bagal mo talagang lumakad, Pagong. Dahil sa mga maliliit mong paa. Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit malakas ang aking resistensya. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kuneho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kuneho sa kanyang mga paratang, hinamon niya ito. Kung gusto mo, paunahan na lang tayong makarating doon. Hinahamon mo ba ako, Pagong? Subukan natin kung kaya mo. May paligsahan mo! Nagalak si Kuneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapi niya si Pagong sa paligsahan. Kinabukasan, dumating sina Baboy, Bibe at Baka. Bawat isa sa kanila ay nangumbida ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ang kagila-gilalas na paligsahan. Hindi magkamayaw mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganoong klaseng labanan. Sa pasimula pa lang ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Kuneho si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan. Na makalapit na si Kuneho sa katapusan, hindi na niya matanaw si Pagong. Malayo pa si Pagong! Kakain muna ako! Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno. Nagutom na ako. Nang dahil sa kapaguran, hindi niya namalayang siya ay naidlip. Samantala, si Pagong ay parating na sa katapusan ng magtatanghali. Inabutan pa niya si Kunehong naghihilik. Himbing na himbing si Kuneho, dala marahil ng kanyang kapaguran. Nang makalapit si Pagong, noon palang nagising si Kuneho. Tinanaw niya ang kalayuan sa pag-aakalang nandoon pa din si Pagong. Naku! Naunahan na ako ni Pagong! Sinimulan niya muling tumakbo, takpong walang pahinga. Laking gulat niya na lang nang abutan niya si Pagong sa katapusan. Hiyawan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Kuneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto. Simula noon ay naging halimbawa na ang dalawang hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa. Sa ang pagkakataon, nakakabigla para bang sinadya at tinakda ng panahon. tila agad akong nahulog ng hindi napapansin. Pero tadhana ko'y mukhang... At yun mga anak, ang kwento ni Pagong at ni Kuneho. Kaya ate, huwag mo dapat maliitin si Bunso dahil sa kanyang pisikal na anyo at kakayahan. Sige na mga anak, may gagawin pa ako ha. Magbati na kayo!
Pasensya ka na at minaliit kita. Patawarin mo sana ako. Pinatawad nga ni Pagong si Conejo ako tunay na